Kabanata 2661. Sa sandaling nagsanib ang mga anino. Nakabuo sila ng napakalaking silweta sa kalangitan. Sumakit si James mula sa langit at itinusok ang kanyang mahabang espada sa katawan ng itim na dragon. Tila nag-freeze ang oras sa mga sumunod na segundo. Makalipas ang ilang segundo, tila mabilis na nag-fast forward ang oras. Ang espada ni James ay tuluyan ng tumagos sa katawan ng itim na dragon. At makikita si James sa ilalim ng itim na dragon. Ang after image ni James ay hindi makasabay sa sariling bilis ni James. Marami sa kanyang mga shadow clone ang nakasunod kay James at sumanib sa kanyang katawan. Boom! Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang malakas na pagsabog. Libo-libong sword energies ang lumabas mula sa katawan ng itim na dragon. Pinunit ito mula sa loob. Hindi nakayanan ng itim na dragon ang pinsala ng sword energies at sumabog. Naging kawalan at naglaho sa paningin. Nawala ang itim na dragon matapos itong matalo. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumingin kay James na nanlaki ang mga mata. Ikaw, anong uri ng sword technique iyon? Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nanginginig sa hindi makapaniwala. Isa rin siyang eskrimador at sa katunayan ay isa sa pinakadakila sa Galileo. Isa rin siyang eskrimador at sa katunayan ay isa sa pinakadakila sa Galileo. Gayunpaman, nakilala niya kaagad ang kanyang mga nagawa ay hindi matapos masaksihan ang pagiging espada ni James. Ang mahabang espada ni James ay kumalat sa sword energy at natunaw pabalik sa kanyang katawan. Tumingin siya sa Blade Master ng Mount Grinch na lumapit sa kanya at sumagot ng mahinang ngiti. Ilang random na bagay lang ang nakuha ko. Wala naman talagang kakaiba. Ang mga salita ni James ay parang isang sampal sa mukha ng Blade Master ng Mount Grinch. Ang Blade Master ng Mount Grinch sa loob-loob na sinaway ni James at ang kanyang angkan. Kung hindi pambihira ang swordsman ni James, ano ang halaga niya? Gayunpaman, hindi niya itinuloy ang tanong dahil binigyan siya ni James ng maingat na sagot. Umalis ang dalawa at bumalik sa lumilipad na barkong pandigma. Ano iyon? James. Si Walgonus ay tumingin kay James nang may pagtataka at nagtanong. Maaaring nakuha mo na ang pamana ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Si Walgonus ay may kwentong kasaysayan at marami na siyang nakita. Sa kabila ng hindi mabilang na nakikita. Supernatural powers and secret arts. Natangga siya sa sword technique na ipinakita ni James. Ang pamamaraan ng Ancestral Sword Master ay napakaganda at makapangyarihan kaya nalampasan nito ang oras. Ito ay isang tanawin pa rin hanggang ngayon. Nakangiting tahimik si James bilang tugon. Sabi ni Yanina sa boses ng paghanga. Nakakamangha ka. Ang dragon ay nasa sage. Ika-14 na yugto ng rango. Kahit hindi ka pa sage. Nagawa mong patayin ang dragon sa isang strike. Iyan ang ilang kahanga-hangang lakas na mayroon ka doon. Si James mismo ay hindi gumawa ng sword technique na magiging napakalakas. Gayunpaman, nagkaroon ito ng kahulugan pagkatapos niyang isipin ito. Ang espadang hawak niya ay isang Yogacara na napakahusay. Ito ang hindi masisira na sword energy na iniwan ng Ancestral Sword Master. Iyon ang dahilan kung bakit ito ay ganap na maaaring magsagawa ng basagin ang mga depensa ng itim na dragon. Bukod dito, pinakialaman ni James ang kanyang mga kasanayan sa Tribulation World sa loob ng 30,000 taon at naunawaan niya ang unang dalawang yugto ng Great Sword Realms. Gamit ang mga diskarte sa sword fighting ng Ancestral Sword Master sa kanyang arsenal. Malaking kabiguan si James kung hindi niya mapabagsak ang dragon. Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nahihiyang sinabi, "Hindi ko masira ang mga depensa ng dragon sa aking sarili. I'm such a failure. Sigh. Matanda na ako.
Ang mga nakababatang henerasyon ay talagang higit sa atin. Inakala ng Blade Master ng Mount Grinch na hindi siya magaganap sa mundong ito. At bihira siyang magkaroon ng mga taong laban sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang siya ay isang butil ng buhangin sa malawak na dalampasigan. Ngumiti si James at sinabing, "Sige, huwag na nating pag-isipan pa. Dapat tayong mabilis na pumunta sa Seafolk at hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword." Kabanata 2662. Malaki ang paghanga ni James sa swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Matapos niyang makuha ang napakahusay na pamamaraan, wala na siyang dapat katakutan. Palibhas ay nagsasanay ng gayong makapangyarihang espada. Walang takot si James. Gaano man kahirap ang ikatlong kalamidad ng daigdig. Tiwala si James na magagabayan niya ang mga tao sa Earth sa panahon ng kalamidad. Ang lumilipad na barkong pandigma ay maayos na nagpapakita sa ibabaw ng karagatan. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay lumipas ng hindi nakatagpo ng iba pang mga fangers. Lumipas ang isa pang 3 buwan sa isang kisap mata. Biglang huminto ang barkong pandigma. Si James ay naglilinang sa kanyang silid. Sinusubukang higit na maunawaan ang kasanayan sa espada na natutunan niya. May kumatok sa pintuan niya. Bumangon siya at binuksan ito. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas ng kanyang silid. Nakasuot siya ng kulay abong damit at may puting balbas. Magalang na tumingin kay James ang matanda at sinabing, "Mr. Hayden, malapit na tayong makarating sa domain ng Seafolk." "Ma'am." Tumango si James at lumabas ng kwarto. Sabay silang naglakad papunta sa deck ng battleship. 4 na tao ang nagkita sa deck. Itinuro ng Blade Master ng Mount Grinch ang tubig sa unahan at sinabing, "Tuloy-tuloy na dumiretso mula rito. At mararating mo ang teritoryo ng Seafolk sa 3 araw. Ang Seafolk ay nananatili sa isang isla na pinangangalagaan ng isang proteksyon na pormasayon na pumipigil sa mga tagalabas na makapasok. Noon, dumaan ako sa lugar na ito habang hinahabol ako ng halimaw. Iniligtas ako ng Seafolk at dinala ako sa kanilang teritoryo. Hindi kita sasamahan sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Mag-isa lang kayong 3. Hihintayin ko kayo dito." Ang Blade Master ng Mount Grinch ay nangako sa Seafolk na hindi kailanman ibunyag ang lokasyon ng lokasyon. Kaya, hindi niya balak na lumayo pa at maghihintay sa pagbabalik ng partido sa barkong pandigma. Tumango si James at sinabing, "Sige, maaari mo kaming hintayin dito habang binibisita namin ang Seafolk." Ang Blade Master ng Mount Grinch ay tumango at nagsabi, "Naiintindihan. Hihintayin ko kayo sa barko." Paalala niya. At saka, warning lang. Ang Seafolk ay kakilakilabot at nagsasagawa ng pambihirang swordsmanship. Ang pag-aaral ng kanilang pangunahing kasanayan sa espada ay sapat na upang madaig ko ang lahat sa Galileo. Isaisip iyon at siguraduhin huwag kumilos ng walang ingat sa kanilang teritoryo. Sagot ni James, "Got it. Salamat sa paalala." Tumingin siya sa unahan niya. Pagkatapos ay bumaling kay Yanina at Wolgonas, na nagsasabing, "Fair na, sige." Tumango ang dalawa. Umalis silang 3 sa battleship at lumipad sa malayo. Ayon sa Blade Master ng Mount Grinch, mararating nila ang teritoryo ng mga Seafolks pagkatapos maglakbay ng 3 araw. Mabilis na lumipad ang 3. Lumipas ang 3 araw at tuluyan na silang nakarating sa isla. Napakalaki ng isla. Sa isang sulyap. Walang katapusan. Isang misteryosong gininto ang halo na may mahiwagang mga script ang nakapalibot sa paligid ng isla. May isang malakas na puwersa na bumabalot sa lugar. Matapos makalapit sa isla, agad na naramdaman ni Wolgonas ang isang kakaibang puwersa. Pagkatapos pag-isipan ito, sinabi niya, "Kung hindi ako nagkakamali, isang napakapambihirang banal na bagay ang malapit ng lumitaw sa teritoryo ng Seafolk." "Ano?"
Biglang lumingon sa kanya sina James at Yanina. Umiling si Walganes at sinabing, "Hindi ko matukoy kung ano iyon. Ngunit ibang enerhiya ang nararamdaman ko pagkatapos kong makalapit sa isla. Bagamat hindi ko talaga matiyak kung ano ito. Sigurado ako na ito ay talagang kapansin-pansin." Sabi ni James, "Mas mainam na alisin ang mga ganoong kaisipan. Dumating kami upang hanapin ang ng Crep Myrtle Divine Sword, hindi para dambungin ang resources ng Seafolk." Bahagyang ngumiti si Walganes at sinabi, "Ang mundong ito ay isa kung saan ang malakas na biktima sa mahihina. Kung hindi malakas ang Seafolk, kukunin natin ang buon na lalabas. Kung ang Seafolk ay nagpapakita ng kamangha-manghang lakas, hindi tayo kikilos laban sa kanila." Kabanata 2663. Napaikot ng mata si James sa sinabi ni Walganes. Hindi siya mapakali na tumugon kay Walganes. Lumingon siya kay Yanina at nagtanong, "Nararamdaman mo ba ang enerhiya ng Crep Myrtle Divine Sword?" Umiling si Yanina at sinabing, "Hindi." Kumunot ang noo ni James at sinabing, "Hindi. Hindi ba dapat maramdaman kung lalapitan mo ito mula nang mabisa mo ang Precious Crep Myrtle Technique?" Sabi ni Yanina, "Totoo iyan. Pero hindi ko nararamdaman ang Crep Myrtle Divine Sword dito. Isa lang ang paliwanag para dito. Iyon ay, ang Crep Myrtle Divine Sword ay wala sa teritoryo ng Seafolk." Umiling si James at sinabing, "Imposible. Nakakuha ako ng mapagkakatiwalaang impormasyon na narito ang espada." Tanong ni Walganes, "Sino ang nagbigay sa iyo ng impormasyon?" James, "Dahil taga-Earth ka at hindi taga-Galileo. Nakakapagtaka na alam mo ang kinaroroonan nito pagkatapos lamang ng maikling panahon sa mundong ito. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Confident ako na nandito ang Crep Myrtle Divine Sword." Mariing sabi ni James. Nakuha ni Sophie ang clue para sa kanya. Buong tiwala si James sa panghuhula ni Sophie. Hindi naman ipinaliwanag ni James kung saan niya nakuha ang impormasyon sa dalawa. Nanatiling tahimik si Walganes. Iniba niya ang usapan at sinabing, "Nandito man o wala, kailangan nating pumunta sa teritoryo ng Seafolk para malaman ito." "Ma'am, fair na." Tumango si James. Ang tatlo ay humakbang pasulong sa himpapawid at lumipat patungo sa isla. Habang nasa daan, sinabi ni James, "Sasabihin natin sa kanila na napadpad tayo sa isla habang binabagtas ang karagatan. Gayun din, huwag kang padalos-dalos bago tayo makasigurado na ang Crep Myrtle Divine Sword ay nasa teritoryo ng Seafolk." Tumango si Walganes at sinabing, "Alam ko, hindi naman ako ganun ka-reckless." Sinaman siya ng tingin ni James. Kahit na matagal na silang hindi magkakilala. Napansin ni James na si Walganes ay may masamang ugali at halos mawalan ng pag-asa ng ilang beses. Gayunpaman, palaging pinipigilan ni Walganes ang kanyang galit sa ilang kadahilanan. Mabuti. Mabilis na sumulong ang tatlo at hindi nagtagal ay lumitaw malapit sa isla. Gusto nilang pumasok sa isla ngunit naharang ng isang malakas na pormasayon. Sinong nandyan? Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang lumapit mula sa malayo sa isla. Ang pinuno ay isang binata na nakasuot ng ginintoang damit na mukhang mga 25 o 26 na taong gulang. Sa likuran niya ay ilang lalaking nakasuot ng puting damit, na lahat ay may hawak na espada. Tumayo si James sa labas ng pormasayon. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. At sinabing, "Nakipagsapalaran kami sa dagat at napansin namin ang isang isla. Kaya pumunta kami rito para tumingin sa paligid. Ang islang ito ay kabilang sa Seafolk. Hindi namin ini-entertain ang mga tagalabas. Please umalis ka kaagad." Pinalayas sila ng lalaking nakasuot ng gintong robe. Agad na sinabi ni James, "Ilang taon na kaming nakikipagsapalaran sa dagat at naubos ang aming mga gamit. Mayroong hindi mabilang na mga halimaw sa rehiyon ng dagat.
Naubusan na rin kami ng hilang elixir. Pwede mo bang hayaan kaming palitan ang aming mga mali sa isla? Kailangan mo bang itaboy kita sa pangalawang pagkakataon? Ang lalaking nakasuot ng gintong damit ay medyo pag-alit sa kanila. Anong ginagawa mo? Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang nagmula sa loob ng isla at dumapo sa harap ng lalaking nakaginto. Mula sa liwanag, lumitaw ang isang matandang lalaki. Matanda. Agad siyang binati ng lalaking nakasuot ng gintong robe. Sinabi ng matanda, bagaman kaming mga seafolk ay hiwalay sa mundo, dapat pa rin naming pakitunguhan ang mga tagalabas na pumupunta sa aming isla ng may mabuting pakikitungo. Habang nagsasalita, casual na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay, at isang mahimalang puwersa ang damaloy mula sa kanyang palad, na nagbukas ng isang butas sa proteksyon na porma sayon. Salamat sir. Naglakad si James papunta sa isla na may pasasalamat. Kabanata 2664. Tumingin ang matanda kay James at sa iba pa ngunit hindi na masyadong nagsasalita. Nilingan niya ang lalaking nakasuot ng gintong damit at nag-utos. Tatlo silang panauhin. Kaya't pakitunguhan sila ng magalang at huwag silang pabayaan. Kung may mabalitaan tungkol sa iyong pag-uugali, masisira nito ang reputasyon ng seafolk. Magalang na sumagot ang lalaking nakasuot ng ginintuang damit. Naiintindihan mo, Elder. Nilingan ng matanda ang party ni James at sinabing, pakialis ka agad pagkatapos mong ma-restock ang iyong mga gamit. Oo naman. Agad namang pumayag si James. Hindi na nagsalita ang matanda at mabilis na umalis. Ang lalaking nakasuot ng gintong damit ay tumingin sa tatlo at mahinahong sinabi, fair na. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad papunta sa isla. Sumunod naman sa likod niya si James at ang iba pa. Inakay silang tatlo ng lalaking nakasuot ng ginto sa malalim na isla. Hindi nagtagal. Nakarating sila sa isang lungsod. Malamig niyang sinabi, mabibili mo ang lahat ng kailangan mo sa lungsod na ito. Pagkatapos mong mabili ang iyong mga supply, mangyaring umalis ka agad. Or else, tumango si James. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang lungsod. Ang malaking lungsod ay napaka-maunlad at hindi gaanong naiiba sa mga lungsod sa labas ng mundo. Umalis ang lalaking nakasuot ng golden robe matapos silang paalalahanan. Tanong ni Walgones, ano ngayon? Huminto sandali si James habang sinabing, di ba sabi mo yung mga nagtanim ng nararamdaman ng propitious crepe myrtle ang presensya ng crepe myrtle divine sword? Maglibot tayo sa isla at tingnan kung naramdaman ni Yanina ang lakas ng espada. Ang alam lang ni James ay may alam ang seafolk tungkol sa crepe myrtle divine. Nasaan si sword? Kung saan naman talaga ito matatagpuan? Hindi alam ni James. Sige, tumango si Walgones. Pagkatapos, mabilis na umalis ang tatlo sa lungsod upang maglibot sa isla. Ang isla ay napakalaki at mas malaki kaysa Sangria. Naglakad palabas ng lungsod ang tatlo ngunit agad na nakasalubong ang lalaking nakasuot ng gintong robe. Tumayo siya sa sulok ng tarangkahan ng lungsod at may hawak na espada sa magkabilang kamay. Tumingin siya sa James party at malamig na sinabi, saan kayong tatlo pupunta? Kung gusto mong umalis sa lungsod, dapat kang umalis mula sa East Gate. Anong ginagawa mo sa South Gate? Nagpalitan ng tingin sina James at Walgones. Nararamdaman nila na ang lalaking nasa harap nila ay isang makapangyarihang sage at nasa 8th stage man lang. Nakangiting lumapit si James at sinabing, ako si James Caden. Paano ko kayo hahaharapin? Sir, di mo kailangang malaman ang pangalan ko. May isang araw ka lang para kunin ang mga gamit mo at lisanin ang aming lupain. Sabi ng lalaking nakasuot ng gintong damit. Nakangiting sabi ni James.
Narinig ko ang si Folk bago ako nagsimula sa aking pakikipagsapalaran upang galugarin ang malalawak na karagatan. Narinig ko na inihiwalay ninyo ang inyong mga sarili sa labas ng mundo at umalis sa inyong teritoryo. Pumunta talaga kami dito para matuto sa si Folk. Sinundan ni Wolganes, na nagsasabing, talaga. Narinig ko ang isang magsasaka na pumasok sa teritoryo ng si Folk kanina at natuto ng espada mula sa iyong mga tao. Pagkatapos niyang umalis, naging powerhouse na siya sa mundo. Nandito ka para matuto sa amin. Ang lalaking nakasuot ng gintong damit ay tumingin sa kanila at sumirit. Kaming mga si Folk ay hindi tumatanggap ng mga alagad mula sa labas ng mundo. Tanong ni James. Kung gayon, paano pinahintulutan ang Blade Master ng Mount Grinch na matutunan ang talino ng si Folk? Ang lalaking nakasuot ng gintong damit ay ayaw ituloy ang usapan. Itinaas niya ang kanyang espada at defensive na sinabi, hindi ko alam, pero hindi nito binabago ang katotohanan na isang araw ka lang dito. Kung hindi ka nawala bukas, ako mismo ang magpapaalis sa iyo dito. Nang matapos magsalita ang lalaki ay tumalikod na ito at umalis. Naiwang walang magawa si James. Nagtanong si Wolganes, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kabanata 2665. Nagkibit balikat si James at sinabing, paano ko malalaman? Maaaring bata pa ang lalaking iyon pero medyo malakas siya. Dapat mayroong maraming malalakas na tao sa mga si Folk. I don't think we should take forceful action here. Dapat tayong bumalik sa lungsod at gumawa ng mas mahusay na plano. Wala na tayong magagawa sa ngayon parang. Hindi makaisip si Wolganes ng ibang plano. Kaya naman, tatlo ang bumalik sa lungsod. Pagpasok nila sa lungsod, napansin nilang nakabuntot sa kanila ang lalaking nakasuot ng gintong damit. Nakipagsabayan ang tatlo sa kanilang pagkilos at bumili ng mga hilang elixir pati na rin ang iba pang supply sa lungsod. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bar, umupo sa isang sulok na mesa, at umorder ng alak. Dahan-dahan silang uminom ng kanilang alak habang nagsimula silang gumawa ng bagong plano. Napatingin si Wolganes sa stalker nila sa malapit na bakas sa mukha nito ang inis. Sabi niya, ang lalaking iyon ay walang tigil na sumusunod sa amin. Gusto ko lang talaga siyang patayin. Tumawa si James at nagtanong, kaya mo ba talaga? Nahihiyang sagot ni Wolganes. Sa tingin ko ay hindi. Mukha siyang calculative at parang mahigpit na kalaban. Siya ay nasa ikawalong yugto ng Sage rank. Mukhang mataas ang status niya sa mga si Folk. Subukan ko siyang kausapin ulit. Kinuha ni James ang isang bote ng alak sa kanilang mesa at nilapitan ang lalaking nakasuot ng gintong damit. Umupo siya at ngumiti sa kanya. Dahil nasa bar ka na. Bakit wala kang alak? Narito, mayroon. Ilan sa atin? Napatingin ang lalaking naka-golden robe sa alak na inilagay ni James sa kanyang mesa. Napalunok siya ng hindi sinasadya ng tukso. Gayunpaman, tinanggihan niya ito ng walang pakialam na ekspresyon. Salamat na lang. Halika, uminom ka ng baso. Dumampot si James ng isang baso ng alak. Nagsalin ng alak, at pinadaus-dos iyon sa lalaki. Gayunpaman, hindi kinuha ng lalaki ang baso ng alak. Iniwan ni James ang wine glass sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, umapela si James sa boses na nagsusumamo. Talagang interesado kaming matuto mula sa si Folk. Pwede mo ba kaming tulungan? Sir, tumingin ang lalaki kay James. Nakikitang lamambat ang paunang pagkunot ng kanyang mukha habang sinasabi niya, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Tayong mga si Folk ay may mga patakaran. Ang mga tagalabas ay pinapayagan lamang na pansamantalang manatili sa ating teritoryo at hindi pinapayagang manatili dito ng ganoon katagal. Kung gayon, paano ang Blade Master ng Mount Grinch? Pinutol ng lalaki si James at sinabing,
Wala akong ideya kung sino ang Blade Master ng Mount. Si Grinch ay o kung paano niya natutunan ang aming swordsmanship. Dapat isuko mo na lang ang ideya. Wala na ba talagang puwang para sa negosasyon? Hindi. Paulit-ulit na nakiusap si James ngunit sa bawat pagkakataon ay tinatanggihan. Matapos makipag-chat sa lalaki ng ilang oras, bumalik siya sa kanyang upuan. Naiwan ang baso ng alak. Nagkibit-balikat si James kay Walgones at sinabing, "Ginawa ko na ang lahat. Dahil hindi natin siya makumbinsi. Kailangan nating gumawa ng aksyong-aksyon." Iminungkahi ni Walgones na may malungkot na ekspresyon. Desidido siyang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword. Kahit na kailangan niyang sirain ang teritoryo ng Seafolk. Ito na naman. Inilibot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Nasa teritoryo tayo ng Seafolk. At tiyak na mayroon silang hindi mabilang na mga powerhouse sa kanila. Sa tingin mo ba ay makakamit natin ang ating mga layunin sa pamamagitan ng malupit na pagpilit sa mga bagay? Makinig sa akin tungkol dito. I'm sure gagawa tayo ng paraan." Gumaan ang ekspresyon ni Walgones. Tumingin siya kay James at sinabing, "Sige, makikinig kami sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang may isip mo." Pagkatapos magsalita, sumandal si Walgones sa upuan at tumalikod. Dumampot si James ng isang baso ng alak at uminom ng mag-isa. Samantala, nagsimula siyang mag-isip kung paano palawigan ang kanilang pananatili sa teritoryo ng Seafolk. Kailangan nilang manatili ng mas matagal para maimbestigahan ang kinaroroonan ng Crep Myrtle Divine Sword. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-iisip, isang maliit na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. "Alam ko kung ano ang gagawin." "Ano?" Lumingon sa kanya sina Walgones at Yanina. Palihim na sinabi ni James. "Nakaisip ako ng perpektong plano." May pananabik na hinimok siya ni Walgones. "Putol ka sa paghabol." "Anong plano?" Kabanata 2666. Ilang salita ang ibinulong ni James kina Walgones at Yanina. Agad na lumiwanag ang kanilang mga mukha sa tuwa. Tumango si Walgones at sinabing, "Oo, talagang gagana yan." Tumayo si James at naglakad palapit sa lalaking naka-golden robe sa malapit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ang pangalan ko ay James Caden. Maraming taon na ang nakalipas. Isang magsasaka ang pumasok sa teritoryo ng Seafolk at natuto ng walang kapantay na espada mula sa Seafolk. Since, isa rin akong eskrimador. Dumating ako hamunin ang Seafolk pagkatapos malaman ang tungkol sa kamanghamanghang swordsmanship na taglay ng Seafolk." Nang marinig ito, tumayo ang lalaking nakasuot ng gintong damit at munition. "Gusto mong hamunin ang Seafolk?" Seryosong sagot ni James sa kanya. "Oo. At pinaplano mong gawin ito gamit ang iyong kasalukuyang lakas." Sinuri ng lalaking nakasuot ng gintong damit ang lakas ni James. Hindi itinago ni James ang kanyang lakas, na para sa lalaki na makilala ang kanyang kultibasyon na ranggo. Napagpasyahan ng lalaki na si James ay nasa 3rd stage lang ng tribulation rank at nalaman niyang hindi pa niya naabot ang sage rank. "Oo, hahamunin kita bilang ako." Ibinuka ni James ang kanyang mga labi at kumpiyansang sumagot, na hindi nagpakita ng pag-aalinlangan. Ang kanilang pag-uusap ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa bar. At ang lahat ay nagsimulang magbulungan ng tuwang-tuwa. Ang mga taong ito mula sa labas ng mundo ay tiyak na matapang. Dapat magpakamatay sila dahil gusto nila tayong hamunin. Tumingin si James sa lalaking naka-golden robe at mahinahong sinabi, "Gusto kong magkaroon ng Onion One battle at ipapaabot ko ang hamon ko sa bawat Seafolk. Ang sinumang nagtuturo sa kanilang sarili bilang isang walang kapantay na eskrimador ay maaaring tanggapin ang aking hamon." Kinuha ng lalaking nakasuot ng gintong damit ang kanyang espada sa ibabaw ng mesa at naglakad palabas. Pagkatapos, sinabi niya, "Mag-away tayo sa arena ng lungsod." Nang marinig ito,
Lumingon si James kay Walrusnos at tahimik na sinabi. Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na papayag siya. Pagkatapos magsalita, sinundan ni James ang lalaking nakasuot ng gintong damit palabas ng bar at papunta sa arena ng lungsod. Bilis! Bantayan natin sila. Bilasan mo. Ito ay magiging kapana-panabik. Hinahamon ng isang tagalabas ang kababalaghan ng Blade Sect. Maraming tao sa loob ng bar ang sumunod sa kanila at nagkalat ng balita sa kanila away. Ang lalaking nakasuot ng ginintoang damit ay walang iba kundi ang isang disipulo ng Blade Sect ng si Folk. Siya ay isang kahanga-hanga at mataas ang talino sa swordsmanship. Gayunpaman, siya ay pinarusahan dahil sa paglabag sa mga patakaran at ipinadala sa isang malayong lungsod upang maging isang bantay. Ang buong lungsod ay nabalisa nang malaman ang isang tagalabas ay hinamon ang kababalaghan ng Blade Sect. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakatayo sa harap ng isang matandang lalaki sa City Lords Mansion at magalang na sinabi, "Huwag kang mag-alala, Elder. Tutulungan kong ipalaganap ang balita na nag-aanyaya sa lahat ng mahuhusay na kabataang lalaki sa lungsod na sumali sa kapaligiran." Sige, bahagyang tumango ang matanda. Ang matanda ay siya ring nagbukas ng porma sayon na gayon din sa partido ni James na makapasok sa isla. Siya ay isang elder ng si Folks Blade Sect at bumibisita sa lungsod upang pumili ng kanilang mahuhusay na tao. Sa sandaling iyon, isang sundalo ang nagmamadaling pumasok sa mansyon at nagulat. "Panginoon ko, hinamon ng isang tagalabas ang kababalaghan ng Blade Sect. Si Sheldon Hughes." "Ano?" Hinamon ng isang tagalabas si Sheldon. Natigilan ang medyo may edad na lalaki sa balita. Ang elder ng Blade Sect ay naguguluhan din at nagtanong. "Ano ang nangyari?" Sagot ng sundalo. "Hindi rin ako sigurado sa sitwasyon. Pero kumalat na ang balita niyan." Si Sheldon at ang mga tagalabas ay pumunta sa arena ng lungsod. "Haha, interesting." Hinaplos ng elder ng Blade Sect ang kanyang puting balbas at natatarantang sinabi. "Manood tayo." Malaki ang arena ng lungsod at 10 kilometro ang lapad. Mayroong isang proteksyon na porma sayon sa paligid ng arena sa anyo ng isang gintong halo. 2 tao ang nakatayo sa arena. Ang isa ay si James. At ang isa ay si Sheldon. Nagkatitigan ang dalawa mula sa magkabilang gilid. Kabanata 2667. Hinawakan ni Sheldon ang kaluban ng kanyang espada at dahan-daang binunot ang kanyang espada na naglabas ng malakas na sword energy. Ang kanyang sandata ay hindi isang ordinaryong espada. Habang ang matalim na talam ay dumudulas mula sa kaluban. Ang talam nito ay kumikinang na may maliwanag at malakas na enerhiya. Itinutok niya ang kanyang espada kay James at sinabing may mapanuksong ngiti. "Your name is James Caden. Right. Tandaan ang aking pangalan. Ako si Sheldon Hughes at ako ay isang disipulo ng si Folks Blade Sect." Walang masyadong alam si James tungkol sa si Folk o kung anong uri ng pag-airal ang Blade Sect. Gayunpaman, masasabi niyang si Sheldon ay napakahusay sa espada. Sa sandaling hinugot ni Sheldon ang kanyang mahabang espada. Agad na nagbago ang kanyang aura. Ang enerhiya na nagmumula sa kanyang katawan ay agresibong sumiklab na parang isang halimaw na halos wala ng laman. "Napakadelikado ng swordsmanship na ginagawa mo, Sheldon." Matapos maramdaman ang aura ng kanyang kalaban, hindi napigilan ni James na paalalahanan siya. "Iminungkahi kung ihinto mo ang pagsasanay nito. O baka mawalan ka ng kontrol." "Haha," tumawa si Sheldon. "Sino ka sa tingin mo? Hindi ka man isang sage. Ngunit sinusubukan mong bigyan ako ng mga payo. At saka, alam mo ba kung anong espada ito?" Umiling si James at sinabing, "Hindi ko alam, pero naramdaman kong nagiging malisyoso ang enerhiya sa katawan mo sa sandaling ilabas mo ito. Kung ipagpapatuloy mo ang pagsasanay nito,
Baka masiraan ka ng bait. Sa sandaling iyon, dumating ang elder ng Blade Sect at narinig ang mga salita ni James. Hinaplos niya ang kanyang maputing balbas at sinabing may mahinang ngiti. Bata pa siya ngunit medyo mauunawaan. Kunin mo ito. Si Sheldon ay hindi gustong ipagpatuloy ang pagtalakay sa paksa kay James. Hinawakan niya ang kanyang mahabang espada at ibinato iyon kay James. Sa isang indayog, isang nakakatakot na swordlight ang tumama sa hangin. Sinira ng swordlight si James. Nauuna kay Sheldon. Tumayo si James na parang estatwa, na pinahintulutan ang sword energy na hampasin siya. Siya ay lumabas na hindi nasaktan mula sa pag-atake. Humarap si Sheldon kay James ng sumunod na sandali ngunit hindi itinutok ang kanyang espada sa katawan ng kanyang kalaban. Ilang sentimetro lang ang layo ng kanyang espada sa dibdib ni James. Bakit hindi mo bubunot ang iyong espada? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Tsaka talo ka na. Ako. Ibinuka ni Sheldon ang kanyang bibig para sumagot ngunit biglang may naalala. Ang kanyang sword energy ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay James sa kabila ng pag-score ng isang nagpadalang hit sa kanya. Ang pag-atake ay naglalaman ng mapangwasak na puwersa. At halos walang sinuman sa parehong ranggo. Makayanan ni Sheldon. Gayunpaman, humarap si Sheldon kay James ng sumunod na sandali ngunit hindi itinutok ang kanyang espada sa katawan ng kanyang kalaban. Ilang sentimetro lang ang layo ng kanyang espada sa dibdib ni James. Bakit hindi mo bubunot ang iyong espada? Bahagyang ngumiti si James at sinabing, hindi ko kailangan ng espada para talunin ka. Tsaka talo ka na. Ako. Ibinuka ni Sheldon ang kanyang bibig para sumagot ngunit biglang may naalala. Ang kanyang sword energy ay hindi nagdulot ng anumang pinsala kay James sa kabila ng pag-score ng isang nagpadalang hit sa kanya. Ang pag-atake ay naglalaman ng mapangwasak na puwersa. At halos walang sinuman sa parehong ranggo. Makayanan ni Sheldon. Gayunpaman, nakatayo si James na hindi nasaktan. Gayunpaman, ayaw aminin ni Sheldon ang kanyang pagkatalo. Bungutan mo ang iyong espada. Malamig niyang sabi. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Tapos, bigla siyang kumilos. Lumitaw ang kanyang katawan sa harap ni Sheldon sa bilis ng kidlat. Bago pa makapag-react si Sheldon ay inagaw na ni James ang kanyang mahabang espada. Sa oras na napagtanto ni Sheldon ang nangyari, nakaturo na si James. Ang espada ni Sheldon sa dibdib niya. Ang buong proseso ng pag-agaw ni James ng espada hanggang sa pagdiin nito sa dibdib ni Sheldon ay nangyari sa isang kisap mata. Ikaw, napatulala si Sheldon. Siya ay nasa 8th stage ng Sage rank. At ang kanyang kalaban ay hindi kahit isang Sage. Gayunpaman, ang kanyang espada ay inagaw bago pa man siya makapag-react. Anong klaseng lakas ito? Paano siya nagkaroon ng ganoong nakakabaliw na bilis? Ngumiti ng mahina si James. Totoong siya ay nasa mas mababang cultivation na ranggo kumpara kay Sheldon. Kung tungkol sa lakas ng true essence nila, mas mababa rin siya kay Sheldon. True essence lang ang taglay ni James. Pero may sage energy ang kalaban niya. Gayunpaman, malayong nalampasan ni James si Sheldon sa mga tuntunin ng bilis at swordsmanship. Walang kahirap-hirap na itinapon ni James ang espada sa kanyang kamay at nabigo ang kanyang sinabi. Akala ko ang Silphook ay may kamangha-manghang mga diskarte sa swordsmanship. Ngunit tila hindi ito ganoon kalakas para sa akin. Kabanata 2668. Dismayadong tumingin sa kanya si James at tumalikod para umalis sa arena. Lumapit siya kina Wolganes at Yanina, na nagsasabing, fair na, ang pagiging espada ng Silphook ay walang iba kundi basura. Hindi sulit ang paglalakbay dito para hamanin sila.
Hindi man sumigaw ng malakas si James. Sapat lang iyon para marinig niya ang lahat ng naruroon. Nakatayo si Sheldon na walang imak sa arena. Ininsalto sa kanyang labis na pagkatalo. Isa siyang kababalaghan ng blade sect ng Siffolk. Hindi lang siya talentado sa swordsmanship, ngunit pinagkadalubhasaan pa niya ang pinakamahirap na pamamaraan ng blade sect. Gayunpaman, nagkamali siya dahil sa kanyang masamang ugali at pinarusahan upang mapanatili ang kaayusan sa isang suburban sa lungsod. Ang mga salita ni James ay parang isang matalim na kutsilyo na tumatagos sa kanyang puso. Handa siyang tanggapin ang pang-iinsulto kung sa kanya lang ito nakadirekta. Ngunit hindi siya papayag na may mang-insulto sa kanyang sekta. Lumitaw si Sheldon sa harapan ni James sa isang iglap at hinarangan ang dinadaanan ni James gamit ang kanyang espada. Anong mali? Hindi mo matanggap ang pagkatalo mo. Napatingin sa kanya si James. Sheldon had a grim expression as he replied. Maaaring natalo mo ako pero, hindi ito nagpapatunay na makapangyarihan ka. Tsaka hindi mo man lang ako natalo in terms of sword skills. Wala akong pakialam kung bastyusan mo ako pero hindi ko panindigan ang pag-insulto mo sa sekta ko. Ang swordsmanship ng Blade Sect ay kilalang kilala at madaling talunin ang anumang iba pang pamamaraan ng espada. Napangiti si James. So sinasabi mong hindi kita natalo sa pagiging espada ko. Kaya, hindi ka nasisiyahan sa kinalabasan at gusto mong ipakita ang aking kakayahan sa swordmanship. Tumango si Sheldon at sinabing, tama, gusto kong lumaban tayo gamit lang ang sword techniques. Hindi namin ihahambing ang aming cultivation rank o strength. Sword techniques lang. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Mula sa pananaw ni Sheldon, gumamit si James ng isang secret art para itago ang kanyang aktwal na ranggo ng cultivation. Na nagbunsod sa kanya sa pag-iisip na si James ay hindi kahit isang sage. Ngunit ang aktwal na lakas ni James ay higit na nalampasan ang kanyang mga pagtatansya. Dahil dito, hinamon niya ang pagiging espada ni James. Sa sword techniques na natutunan niya, naisip niya na madali lang talunin si James. Casual na sagot ni James. Sure, gagawin ko ang gusto mo. Gusto niyang ikumpara ang kakayahan namin sa espada. Hindi ko sinusubukang ipagmalaki, ngunit kahit ako ay natatakot sa aking sariling espada. Ang swordsmanship ni James ay inspirasyon ng Heavenly Path Embodiment. Ang Heavenly Path Embodiment ay nangangailangan ng pinakamalakas na nilalang sa universo. Bumalik si Sheldon sa arena. Sumunod naman si James. Binunot ni Sheldon ang kanyang espada. Itinutok ito kay James. At sinabing, lumapit ka sa akin gamit ang iyong espada. Tingnan ko kung may kakayahan kang i-back up ang iyong mga salita. Sa susunod na sandali, inilabas ni James ang Primordial Dragon Blade mula sa loob ng ang Celestial Abode at ito ay lumitaw sa kanyang kamay. Hinawakan niya ang espada at tumingin. Si Sheldon sa tapat niya. Saka ngumisi. Maaari mong gawin ang unang hakbang. Malamig na bumantong hininga si Sheldon. At pagkatapos ay mabilis siyang sumugod. Mabilis na bumulusok ang mahabang espada niya kay James. Gumamit siya ng sword technique mula sa Blade Sect na pangunahin sa bilis at hindi mahuhulaan. Ang mga diskarte sa espada ay kasing bilis ng kidlat, na nagpapahirap sa isang kalaban na makalaban o makalaban. Gayunpaman, nakita ni James ang pamamaraan ng espada ay puno ng mga kapintasan. Papalapit pa lang siya kay James. Biglang nagpalit ng strike si Sheldon. Ngumiti si James at itinaas ang Primordial Dragon Blade para maitaboy agad ang mga atake ni Sheldon. Ang Primordial Dragon Blade ay dumausda sa talam ni Sheldon, papunta sa mga vital point ng kanyang katawan. Mabilis na inikot ni Sheldon ang espada sa kanyang kamay at sinubukang ilunsad ang sarili niyang counterattack. Inasahan na ni James ang kanyang counterattack at tumugon ng naaayon. Kaagad pagkatapos,
Ang Primordial Dragon Blade ay idiniin sa dibdib ni Sheldon. Idiniin ni James ang kanyang espada sa dibdib ni Sheldon at nagtanong. May sasabihin ka pa ba? Kabanata 2669. Sa pagkakataong iyon, napatulala si Sheldon. Hindi siya makapaniwalang matatalo siya sa isang labanan ng espada laban kay James. Bukod dito, siya ay lubos na natalo at halos hindi nagkaroon ng pagkakataong gumanti. Natalo ako, so ibig sabihin ba nito ay hindi kayang tumugma sa pagiging swordman ng iyong sekta? Ngumiti ng mahina si James. Tumango si Sheldon. Hindi. Talo ako dahil hindi ko pa lubusang na-master ang sword techniques. Wala itong kinalaman sa turo ng sekta ko. Ang swordsmanship ng Blade Sect ay walang kapantay at ito ang pinakamahusay sa mundong ito. Ganoon ba? Napatingin sa kanya si James na may pagdududa. Balita ko ikaw ang kababalaghan ng Blade Sect. Kung ang isang tulad mo ay napakakulit. Gaano ba talaga kalakas ang swordsmanship ng Blade Sect? Tiningnan siya ni James ng masama. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo sa arena. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng Blade Sect, ang City Lord, at ang ilan sa mga powerhouse ng lungsod ay nakatayo sa labas ng arena. Nagdilim ang mukha ng City Lord. At sinabi niya, ang brat na ito ay mayabang. Bubugbugin ko siya nang bumagsak. Tiningnan siya ng elder ng Blade Sect at sinabing, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ba't isa na itong malaking gulo? Naiintindihan ko, pero masyadong mayabang itong tagalabas. Kung hindi natin siya tuturuan ng leksyon, iisipin niyang pushover ang Seafolk. The City Lord said with dissatisfaction. Hinaplos ng elder ng Blade Sect ang kanyang puting balbas at sinabing. Tinatawag niya ang Blade Sect at ang ating swordsmanship. Hindi yung laban, kundi akin. Ako mismo ang haamon sa kanya. Pagkatapos magsalita ng Blade Sect's elder, lumitaw siya sa arena sa isang kisap mata at hinarangan ang daanan ni James. Aalis ka na ba? Ang elder ng Blade Sect ay tumayo sa arena at ngumiti kay James. Napatingin si James sa matandang lumapit sa kanya. Nakilala niya siya bilang matatanda ng Blade Sect. Kung ito ay ibang sandali, tiyak na babatiin niya ang lalaking ito ng buong paggalang. Gayunpaman, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagkilos upang mapatagal ang kanilang pananatili at hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword. Mayabang na sabi ni James. Ano, hindi mo ba ako papayagang umalis? Malungkot na naglakad si Sheldon at iniyuko ang ulo para salubungin ang lalaki. Ako ay humihingi ng paumanhin. Matanda, hindi ko natutunan ng maayos ang sword technique at napahiya ang Blade Sect. Bahagyang iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay at sinabing, umalis sa arena. Sige, tumalikod si Sheldon at umalis sa arena. Tumingin ang matanda kay James at ngumiti sa kanya. Kahanga-hanga ka, pumunta ka hanggang sa teritoryo ng Seafolk para hamanin ang Blade Sect. Bahagyang umiling si James at sinabing, narinig ko ang pagiging eskrimador ng Seafolk ay walang kapantay. Kaya nagpunta ako dito partikular na upang hamanin ito. Gayunpaman, medyo nadismaya ako sa nakita ko. Paano kung makipag-sparring sa akin? Tanong ng matanda. Napaatras ng ilang hakbang si James at tumingin sa matanda. Nagbibiro ka ba, sir? Mas senior ka sa akin. Paano ako maglalakas loob na hamanin ka? Haha, hindi yun yung sinabi mo kanina. Bahagyang ngumiti ang matanda. Nag-aalangan na sabi ni James. Paano kung subukan natin ang ating pagiging espada laban sa isa't isa? Sir, nang hindi gumagamit ng anumang sage energy. Kung matatalo mo ako, aalis ako kaagad sa teritoryo ng Seafolk. Ngunit kung matalo ka, paano kung mawala ako? Tanong ng matanda. Napalingon si James sa paligid. Pagkatapos ay sumagot. Ako ay may malalim na pagkahumaling sa mga espada. Kaya kung matalo ka,
Hinihiling ko na dalhin mo ako sa Blade Sect at hayaan mo akong tingnan ang mga diskarte sa espada na mayroon ka. Nilalayo ni James na manatili sa teritoryo ng Seafolk ng mas matagal upang mahanap ang Crep Myrtle Divine Sword. Kung tungkol sa mga diskarte sa espada, hindi siya gaanong interesado sa mga ito. Sige, pumayag ang Elder ng Blade Sect sa kondisyon ni James. Kung matatalo ni James ang Elder ng Blade Sect sa swordsmanship, kung gayon ito ay magpapatunay na ang kanyang swordsmanship ay mas malalim kaysa sa Blade Sect. Gayunpaman, ang higit pang mga diskarte ay magiging kapaki-pakinabang pa rin para sa kanya upang isulong ang kanyang paglalakbay sa landas ng swordsmanship. Nang marinig na pumayag ang Elder ng Blade Sect sa kanyang kondisyon, hindi napigilan ni James ang tumawa. Kabanata 2670. Anong nakakatawa? Nataranta ang Elder ng Blade Sect sa biglang pagtawa ni James. Wala. Huminahon si James at same time na sinabi. Sa tingin ko lang ay isang malaking karangalan na makipagkumpetensya sa isang mahusay na eskrimador na tulad mo. Pagkatapos mo, Sir, si James ay gumawa ng 1 kilo papunta sa arena. Nagtungo ang matanda sa gitna ng arena. Sumunod naman si James sa likod niya. Tumayo ang dalawa sa loob ng arena at nagkatitigan. Isang gintong liwanag ang kumislap sa kamay ng Blade Sect's Elder at naging mahaba at gininto ang espada. Ang talam ng espada ay isang matingkad na ginto at kumikinang na may gintong liwanag. Kasabay nito, may mga mahiwagang strip na nakaukit sa talim, na nagbibigay ng pinagmulan ng espada sa isang sulyap. Nagkaroon agad ng theory si James kung saan nanggaling ang sword. Aniya, napakagandang espada iyan. Sir, nakita ko ang hindi mabilang na mga armas sa nakaraan. Isa ka sa pinakamagandang nakita ko. Nagsimulang purihin ni James ang espada. Mapagpakumbaba ang sagot ng matanda. Nambobola mo ako. Isa lang itong ordinaryong espada. Ngumisi si James at nagtanong. Halos lahat ng Seafolk ay nagsasanay ng espada. Kaya mayroong maraming kamangha-manghang armas dito. Dahil siguradong nakita mo na ang iyong bahagi ng mahusay na sandata. Anong espada ang karapat dapat na tawaging pinakamahusay sa mundong ito? Ang pinakamahusay sa salitang ito. Nagsimulang mag-isip ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya. Kung gusto mong malaman kung alin ang pinakamaganda sa mundo, ito ang dapat na espada ng ating Grand Patriarch. Oh, napukaw ang curiosity ni James. Tanong niya, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Sir, sumagot ang matanda, ang ating dakilang patriarch ay orihinal na buhong na magsasaka. Nakakuha siya ng isang mahusay na sandata kung nagkataon at naglalaman ito ng walang kapantay na espada. Pagkatapos, nakipagsapalaran siya sa dalampasigan at nakarating sa islang ito. Siya ay tumira at nagsimulang maunawaan ang espada. Matapos niyang matutunan ang maraming diskarte sa espada, nilikha niya ang Blade Sect. Kalahati. Nang marinig iyon, bumili ng tibok ng puso ni James. Maaaring ang Grand Patriarch ng Seafolk ang nang-agaw ng Crep Myrtle Divine Sword. Ang dakilang sandata ba na sinasabi niya ay ang Crep Myrtle Divine Sword? Hindi na itanong ni James ang mga tanong na nasa puso niya. Sa halip, bumantong hininga siya at sinabing, sayang ako ay ipinanganak sa panahon na ito. Kung isinilang ako sa panahon ng iyong Grand Patriarch, baka nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya tungkol sa eskrimador. Ang bastos mo, binata. Ang Elder ng Blade Sect ay tumingin kay James. Ngumiti ng mahina, at sinabi, kilala mo ba kung sino ang ating Grand Patriarch? Alam mo ba kung gaano kataas ang cultivation rank ng ating Grand Patriarch o kung gaano kaperpekto ang kanyang swordsmanship? Napangisi si James. Hindi ko alam pero kung nasa parehong panahon ako sa kanya, sigurado akong matatalo ko siya. Puno siya ng kumpiyansa. Kung matatalo mo ako,
Magkakaroon ka ng pagkakataong makilala siya. Hinaplos ng elder ng Blade Sect ang kanyang puting balbas. Ano? Gulat na tanong ni James. Anong sabi mo? Magkakaroon ako ng pagkakataon na makilala siya kung matalo kita. Tama iyan. Tumango ang elder ng Blade Sect. Nagulat si James. May sumpa sa mundong ito. At walang buhay na nilalang ang mabubuhay ng higit sa 1,000,000 taon. Ang iyong Grand Patriarch ay isang tao mula sa hindi mabilang na taon na ang nakalipas. Paano ako magkakaroon ng pagkakataong makilala siya? Haha, ngumiti ang elder ng Blade Sect at sinabing, hindi ko ito itatago sa iyo. Actually, may divine fruit sa isla natin. Ang sinumang kumonsumo nito ay hindi maaapektuhan ng sumpa at magkakaroon ng walang katapusang habang buhay. Isa ito sa mga pangunahing dahilan kung bakit pinili ng ating Grand Patriarch na manirahan dito. Hininom ito ng ating Grand Patriarch maraming taon na ang nakararaan. Nang marinig ito, nagulat si James. Nagkaroon ng sumpa sa mundong ito na walang buhay na nilalang ang nakatakas. Hindi niya inaasahan ang mga banal na bagay na gawin sa isa na labanan ang sumpa na umiral sa isla. Anong uri ng mga banal na bagay sila? Kung ganoon, dapat talagang mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa isla. Kabanata 2671. Mukhang nabasa ng elder ng Blade Sect ang iniisip ni James. Ngumiti siya at sinabing, bagaman mayroon tayong mga banal na bagay sa islang ito, napakabihirang nito, at hindi lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring kainin ang mga ito. Tanging mga dakilang kahanga-hanga at powerhouse ang mga ubusin ang mga ito. Huff! Huminga ng malalim si James. Pansamantala niyang inalis ang kanyang iniisip at binago ang paksa. Nagtanong, anong uri ng espada ang ginagamit ng Grand Patriarch ng Blade Sect? Interesado ako sa mga espada at mahilig akong makakita ng iba pang uri ng makapangyarihang armas. Nag-isip sandali ang elder ng Blade Sect at sinabing, ang ating Grand Patriarch ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. Isang beses ko lang siya nakita pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang espada niya. Gayunpaman, nabasa ko ang tungkol dito sa kanilang mga sinaunang libro. Ito ay isang purple na divine sword. At sa tingin ko ito ay tinatawag na crepe myrtle. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang crepe myrtle divine sword ay talagang kasama ng si Fox Grand Patriarch. Gayunpaman, mas marami siyang dapat ipag-alala. Ang crepe myrtle divine sword ay nasa kamay ng Grand Patriarch ng si Fox. Siya ay isang taong nabuhay ng hindi mabilang na mga taon at sa makatuwid ay malamang na nasa napakataas na ranggo ng paglilinang. Paano ko makukuha ngayon ang crepe myrtle divine sword? Kailangan ko bang umasa ulit kay Sophie? Huminga ng malalim si James at inalis muna sandali ang kanyang pag-aalala. Ang pinakakagyat na gawain ay upang talunin ang elder ng Blade Sect. Kinailangan niyang talunin ang elder ng Blade Sect para magkaroon ng pagkakataong bisitahin ang Blade Sect. Kung tungkol sa susunod na hakbang, kailangan niyang pag-isipan ito mamaya. Itinaas ni James ang primordial dragon blade at sinabing, sige at hampasin mo, sir. Bahagyang ngumiti ang elder ng Blade Sect at sinabing, dapat kang gumawa ng unang hakbang. Binata, bahagyang sinabi ni James, wala kang pagkakataon kung ako unang umatake. Hindi niya sinusubukang magyabang. Ito ay ang katotohanan. Kabisado na ni James ang una at ikalawang yugto ng swordsmanship ng Ancestral Sword Master. Dalawa lang ang galaw niya. Napakamayabang mong binata. Mukhang kalmado ang elder ng Blade Sect. Kahit na natalo ni James ang isang kababalaghan ng Blade Sect, ang elder ay hindi pa rin humahanga sa kanya. Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin ng maaga. Dumiretso si James sa paghabol. Hinawakan niya ang primordial dragon blade at mabilis na kumilos. Sa isang iglap,
Sinugod ni James ang Blade Sect's Elder gamit ang kanyang espada. Itinaas niya ang kanyang espada at agad na humarap kay Elder ng Blade Sect. Bago pa makapag-react ang Elder ng Blade Sect, nakadikit na ang espada ni James sa kanyang dibdib. Ano? Mukhang gulat na gulat si James. Nagulat ang Elder ng Blade Sect. Sa halip na maging mabagal sa pag-react sa pag-atake ni James. Hindi lang siya sigurado kung ano ang gagawin para mapigilan ang pag-atake ni James. Sa sandaling inilabas ni James ang kanyang espada. Hindi mabilang na mga diskarte sa espada ang bumungad sa kanya. Bawat isa ay isang top-tier technique. Nahaharap sa gayong pag-atake. Hindi niya ito maharangan o malabanan. Sa isang iglap ay idiniin sa kanya ang espada ni James. Aminin mo ba ang pagkatalo mo? Sir, nakangiting tanong ni James. Ikaw, anong uri ng swordsmanship ang ginagawa mo? Nakaramdam ng panginginig ang Elder ng Blade Sect sa kanyang gulugod at tinitigan si James. Sa sandaling iyon, libo-libong tao ang nagtipon sa labas ng arena. Ang mga taong ito ay nagulat lahat sa eksena. Nakita ng lahat ang buong arena na napuno ng sword moves ni James pagkagalaw niya. Ang mga pamamaraan ng espada ay mabilis na lumipad. At sa oras na sila ay nanambalik ang kanilang mga pandama. Nakadikit na ang espada ni James sa dibdib ng Blade Sect's Elder. Lahat ng tao sa isla ay isang Seafolk. Bagamat hindi sila miyembro ng Blade Sect, ang talino ng Blade Sect ay ipinasa sa bawat Seafolk. Kaya naman nagulat ang lahat nang makita ang pagiging eskrimador ni James. Kabanata 2672. Nagulat ang Elder ng Blade Sect. Hindi kapani-paniwala ang pagiging espada ni James. Samantala, mahinang ngumiti si James sa kanya. Inalis ni James ang Primordial Dragon Blade at tumingin sa Elder ng Blade Sect. Nakangiting nagtanong, "So, pwede ba akong pumunta sa Blade Sect para tingnan ang kakaibang swordsmanships na mayroon kayo?" Bumalik sa realidad ang Elder ng Blade Sect. Huminga siya ng malalim. Tumingin kay James. At sinabing, "Hindi ko ini-expect na ang isang kabataang tulad mo ay napakatalino sa swordsmanship. Ang dalawa lang na makakaabot sa iyong kakayahan ay ang ating kasalukuyang sect leader at ang ating Grand Patriarch." Napakataas ng papuri ng Blade Sect para kay James. Hindi pa niya nakita ang mga sword technique ni James noon. Gayunpaman, alam ng Elder ng Blade Sect na wala siyang invincible swordsmanship. Nadama ng Elder ng Blade Sect na ang tanging taong kapantay ni James sa swordsmanship ay ang kasalukuyang sect leader at Grand Patriarch. "Nangako ako na dadalhin kita sa Blade Sect kapag natalo ako. Maaari kang dumaan sa mga diskarte sa espada na nasa aking accessibility. Isa lang akong sect elder. Kaya may mga teknik na kahit ako ay hindi pinahihintulutan na makita. Kaya, hindi mo makikita ang mga hindi ko ma-access." Ikinuyong ni James ang kanyang mga kamao at nagpapasalamat na sinabi, "That's more than enough. Salamat sir." Ng Elder ng Blade Sect. "Mayroon pa akong ibang negosyo dito at mananatili ako ng halos ilang taon. Kung hindi ka nagmamadali, maghintay ng kalahating taon. Pagkatapos, personal kitang dadalhin sa Blade Sect." Binitiwan ni James ang kanyang mga labi at sumagot, "Hindi ako ganoon ka-busy. Sa mga magsasaka, kalahating taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang malalakas na powerhouses ay linangin sa pag-iisa kahit 10,000 taon." Hindi na nagsalita pa ang Elder ng Blade Sect at tumalikod na para umalis sa arena. Umalis din si James sa arena at muling nakasama sina Wolganas at Yanina. Nag-thumbs up si Wolganas kay James at pinuri siya. "Napakaganda mo." Samantala, kumikinang sa paghanga ang mga mata ni Yanina habang nakatingin kay James. Ang swordsmanship ni James ay kakilakilabot na matatag at ikinagulat ng lahat na nanunood ng laban. Pagkatapos,
Inayos ng elder ng Blade Sect ang tirahan para sa party ni James sa isa. Marangyang City Inn. Nalaman din ni James na ang elder ng Blade Sect ay pumunta sa liblib sa lungsod upang mag-recruit ng mga mahuhusay na kabataan na sumali sa Blade Sect. Matyaga siyang naghintay na lumipas ang oras. Sa sandaling ito, madalas na binibisita ni Sheldon si James. Namangha at humanga si Sheldon sa pagiging espada ni James. Kaya naman, binisita niya si James para humingi ng payo. Sa kanilang madalas na pagkikita, naging pamilyar sina James at Sheldon sa isa't isa. Natagpuan ni James na masyadong agresibo at pag-alit ang swordsmanship ni Sheldon. Hinati ng Ancestral Sword Master ng Primeval Age ang swordsmanship sa 5. Great Sword Realm Sword Move, Sword Shadow, Sword Heart, Sword Intent, at Singularity. Ang 5 Great Sword Realms ay medyo simple, at bawat swordsmanship ay binubuo ng 5 yugto. Kabanata 2673. Ang isa ay maaari lamang magpatuloy sa kalsada ng paglilinang na may matatag na puso ng paglilinang. Samantala, ang sword intent ay isa sa pinakamahalagang aspeto ng swordsmanship. Ang sword intent at sword heart ay pinagsama-sama. Ang puso ng swordsman ay lubos na makakaapekto sa sword intent na ipinapakita. Kung ang puso ng isang tao ay puno ng layuning pumatay, kung gayon ang kanyang pagiging espada ay puno rin ng layuning pumatay. Samantala, ang isa ay nagpapakita ng napakakalmang sword intent kung ang puso ng isa ay mapayapa. Ito ang mga batayan ng swordsmanship. Naiintindihan lamang ni James ang pinakapangunahing mga bagay sa kanyang kasalukuyang estado. Ang paraan ng espada ay malawak at malalim. Maraming mga powerhouse ang gumugol ng kanilang buong buhay sa pagsisikap na maunawaan ang kakanyahan nito ngunit nabigo itong gawin. Si James ay kumilos na parang siya ay isang master at binigyan si Sheldon ng ilang mga payo. Hindi ako pamilyar sa swordsmanship na ginagawa mo. Pero sa tingin ko ang taong lumikha ng swordsmanship na ito ay isa na may masamang ugali. Marahil ay hindi siya tao kundi isang mabangis na hayop na may dugong pag-alit. Kaya naman, ang kanyang pagiging espada ay nagmana rin sa kanyang puot at pagiging agresibo. Dahil nakuha mo na ang kanyang swordsmanship, ang iyong aura ay agad na nagiging agresibo kapag hinugot mo ang iyong espada. Hindi ikaw ang lumikha ng eskrimador na ito at hindi niya inapo. Kaya, mahirap para sa iyo na maunawaan ang kanyang puso habang ginagawa ang hanay ng mga diskarte sa espada na ito. Kung patuloy mo itong isagawa, ito ay makakasama lamang sa iyo at walang pakinabang. Matamang nakikinig si Sheldon. Hindi ko alam kung sino ang gumawa nitong set ng swordsmanship. Isa itong supernatural power na nakita ko sa Blade Sect. Kaya, sinanay ko lang ito sa pagpasok sa mga talaan ng manual ng espada nito. Sa tuwing gagamitin ko ang aking espada, talagang magbabago ang aking aura. Minsan, hindi ko na kayang pigilan ang emosyon ko. Anong gagawin ko? Buong kabab ang loob na hinihingi ni Sheldon ang opinyon ni James. Ni James, dapat mong talikuran ang pagsasanay sa espada na iyong ginagawa ngayon at maghanap ng mas angkop sa iyo. O marahil ay maaari kang lumikha ng isa sa iyong sarili. Tiningnan ni Sheldon si James na may problema at sinabing, madaling sabihin ang paglikha kaysa gawin. Nag-aalala siyang tumingin kay James at nagmamakaawa. Pwede mo ba akong turuan ng eskrimador na ginagawa mo ngayon? Oo naman. Tumango si James. Narinig ni James mula sa nakatatanda sa Tribulation World na ang Ancestral Sword Master ay ibabahagi sa publiko ang kanyang paraan ng swordsmanship sa mundo sa Primeval Age. Sa oras na iyon, natutunan ng lahat ng nagsasaka ng espada ang kanyang paraan ng espada. Sa kabila noon, walang sino man ang makakamit ang ginawa ng Ancestral Sword Master. Ang Ancestral Sword Master ay lantarang ibinahagi ang kanyang sariling swordsmanship.
Dahil nagsasanay din si James ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Ang pagtuturo niya sa iba ay mangangahulugan ng pagpapakita ng paraan ng swordsmanship ng Ancestral Swordmaster. Nang marinig ito, natuwa si Sheldon. Talaga. Tumango si James at sinabing, "Yeah, actually, napakasimple lang ng swordsmanship ko at hindi naman ganoon kakomplikado. Natutunan ko ang mga diskarte sa espada mula sa buong mundo at isinama ang mga ito sa isa." Ipinaliwanag ni James ng detalyado ang kanyang paraan ng espada. Nang marinig ito, nataranta si Sheldon. Maaari bang maging napakalakas ang pagsasama-sama ng mga ordinaryong sword technique sa isa? Hindi makapaniwala si Sheldon. Tinapik ni James ang balikat ni Sheldon. Tumayo, at sinabing, "Oo, hindi talaga ito ang paraan ko ng swordsmanship, kundi isa sa isang senior. Bagamat medyo simple ito, hindi madaling makabisado. Iilan lang sa mga tao ang makakaabot sa pinakamataas na antas sa buong panahon." Pagkatapos magsalita ni James, tumalikod na siya at umalis. Naiwang mag-isa si Sheldon. At napaisip siya, matuto ng mga diskarte sa espada mula sa buong mundo at pagsamahin ang mga ito. Sword move, sword shadow, sword heart, sword intent, at singularity. Bulong niya at napaisip sa sinabi ni James. "Ginoo, Hayden." Maya-maya, bumalik siya sa katinuan at tinawag si James. Gayunpaman, nakaalis na si James. Talaga bang posible? May pagdududa si Sheldon sa pagtuturo ni James. Magagawa ba niya ang walang kapantay na swordsmanship sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ng maraming diskarte sa espada? Kabanata 2674. Ang kalahating taon ay hindi mahaba o maikli. Matiag ang hinintay ni James ang elder ng Blade Sect na matapos ang pangangalap ng mga disipulo mula sa lungsod. Sa panahong ito, binigyan niya si Sheldon ng paminsan-minsang patnubay. Matapos malaman ni Sheldon ang paraan ng eskrimador ni James, sinimulan niyang intindihin ito. Pagkaalis ni James, nag-isip si Sheldon ng mahabang panahon bago tuluyang nagpasya na talikuran ang kanyang kasalukuyang paraan ng espada. Nakaupo si Sheldon sa isang lotus na posisyon sa isang patio sa loob ng lungsod. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumangon mula sa kanya, at pinakilos niya ang kanyang sage energy upang masira ang kanyang dating pagka-espadahan. Nilusaw niya ang kanyang buong swordsmanship at gustong pumili ng bago. Dahil matagal na niyang na-practice ito, kinailangan niya ng lakas ng loob para ibigay ang lahat. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong kalaking lakas ng loob na iwaksi ang talino na matagal na nilang pinaghirapang natutunan. Samantala, umalis na si James sa lungsod at nakaupo sa dalampasigan sa labas ng lungsod. Nakatingin sa dagat. Sa sandaling iyon, ang kanyang kalooban ay tulad ng tahimik na dagat. Umihip ang simoy ng hangin. At nabuo ang mga alon sa dagat, na nagdulot ng ilang alon. Parang sumama ang mood ni James sa pagbabago ng dagat. Hindi nagtagal, nagkaroon ng tsunami sa dagat. Ang malalaking alon na humigit kumulang daan-daang metro ang taas ay hamampas at bumagsak sa isla. Gayunpaman, mayroong isang proteksyon na pormasayon sa paligid ng isla. Hinarangan ng gintong halo ang tsunami at ang pagbagsak ng mga alon sa pagpasok sa isla. Ang enerhiya ng dugo ni James ay umikot tulad ng marahas na tsunami. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang natauhan. Agad niyang tinawag ang Primordial Dragon Blade. Sa isang iglap, lumitaw siya sa hangin at nagsimulang magsanay ng kanyang mga diskarte sa espada. Hindi mabilis o mabagal ang paggalaw ng kanyang espada ngunit medyo normal. Gayunpaman, ang sword intent na umuusbong mula sa kanyang mahabang espada ay parang mga dumudurog na alon, na tumatagos palabas sa pormasayon at sumasalubong sa mga alon sa labas. 2 araw ang practice ni James.
Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay tumigil siya. Tumayo siya sa langit at tumingin sa tahimik na dagat sa labas. Naisip niya, ito na ba ang ikatlo at ikaapat na yugto ng 5 mahusay na kaharian ng espada ng Ancestral Sword Master? Ang espada ay gumagalaw sa puso. Ang puso ng may hawak ng espada ay bumubuo ng sword intent. Sa sandaling iyon, nakipagkita si Sophie kay Nova sa Celestial Abode. At pinanood nila si James. Humalaklak si Nova at sinabing, lagi nang natutunan ni Master ang supernatural powers ng ibang tao. Siya ay hindi kailanman nagkaroon ng kanyang sariling pag-unawa sa paglilinaw. Ito ay isang magandang senyales. Sa wakas ay nagsimula na siyang lumikha ng kanyang sariling kahulugan para sa kanyang paraan ng paglilinaw. Bahagyang tumango si Sophie at sinabing, siya mismo ay maaaring umintindi sa paraan ng pagiging espada. Gayunpaman, maaari lamang niyang maunawaan ang pinaka-mababaw at pangunahing bagay. Bukod dito, ang kanyang paglilinaw ay parin mababaw. Maiintindihan lang niya ang tunay na kahulugan ng cultivation at swordsmanship kapag nakapasok na siya sa divine rank. Tanong ni Nova, nakapunta na ang tatay mo sa sword mound ng Ancestral Sword Master at natutunan ang kanyang swordsmanship. Sa iyong palagay, anong antas ang naabot ng ating guro ngayon? Ukol dito, saglit na nag-isip si Sophie at sinabing, masasabi ko lang na ang kanyang swordsmanship ay namumukod tangi para sa panahon na ito. Habang bumubuti ang kanyang cultivation rank, magagawa niyang maging isang walang katulad na powerhouse sa swordsmanship na mayroon siya ngayon. Gayunpaman, marami pa rin siyang kulang kumpara sa isang tunay na eskrimador. Huwag natin siyang ikumpara sa Ancestral Sword Master. Ang aking ama ay umabot lamang sa 1/12 o humigit kumulang 2/12 ng pagiging espada ng Ancestral Sword Master. Ngunit, hindi man lang naabot ni James ang 1 sa 1 bilyon ng kanyang pagiging espada. Malayo pa ang lalakbayin niya. Ang kanyang kasalukuyang mga natamo ay malayo sa sapat upang maging isang walang kapantay na powerhouse. Ngunit, naniniwala ako sa kanya at sigurado akong gagawa siya ng sarili niyang landas. Bagamat nagtataglay na si James ng nakakatakot na swordsmanship, naisip ni Sophie na ang kanyang mga kasanayan ay malayo sa sapat. Gayunpaman, naniniwala siya na si James ay magiging isang walang kapantay na powerhouse at isa sa pinakadakila sa universo. Nakangiting sabi ni Nova, malaki ang tiwala mo sa kanya. Sagot ni Sophie, oo naman. Ang aking kinabukasan ay may kaugnayan sa kanya. Wala akong choice kundi maniwala sa kanya. Pinanood ni Sophie si James na nagsasanay mula sa Celestial Abode. Para kina Sophie at Nova, na umabot sa isang mataas na ranggo ng paglilinang. Ang natutunan ni James ay pinakabagong ay ang mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi naging madali para sa isang taong nasa kanyang kultibasyon na magkaroon ng gayong mga tagumpay. Pinuri ni Sophie, may basic siyang pangunawa sa sword heart at sword intent. Bagamat basics lang ito, kapuri-puri na siya mismo ang dumating sa puntong ito. Gayunpaman, magiging mahirap na maunawaan ang singularity. Napabuntong hininga si Nova, oo. Kakailanganin niyang maabot ang divine rank bago niya talaga maintindihan ang singularity. Nagkomento ang dalawa sa mga nagawa ni James. Gayunpaman, ganap na hindi alam ni James. Nagpractice siya ng espadang ngayon lang niya naintindihan pati na rin ang 4. Mga yugto ng 5 dakilang kaharian ng espada, na nagpapakita ng mga iniisip sa kanyang puso. Bawat kilos na ipinakita niya ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng swordsmanship. Na siyang habambuhay na pagtugis ng bawat magsasaka ng espada. Napatulala si Sheldon sa pagpapakita ni James ng napakaraming magagandang swordsmanship. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano kalakas si James. Mahigit 1 buwang nagpractice si James bago siya tuluyang tumigil.
Sa sandaling tumigil siya sa pagsasanay. Tumakbo si Sheldon na may dalang bote ng tubig. Inabot niya ito kay James at ngumiti ng nakakasilaw. Nagsumikap ka, Mr. Hayden. Kinuha ni James ang bote at casual na humigop. Tumingin siya kay Sheldon at nagtanong, kailan ka dumating? At saka, bakit ako tinutugunan ng formal? Ang iyong cultivation rank ay mas mataas kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat sa ganoong paggalang mula sa iyo. Napangiti ng husto si Sheldon. Higit kalahating buwan na ako rito. Mr. Hayden, hindi talaga matukoy ng cultivation rank ang lakas ng isang tao. Ang iyong pagiging espada ay mas malalim kaysa sa akin. Kung bibigyan mo ako ng ilang mga payo, sigurado akong marami akong magagawa sa palabas. Naalis ko na ang dati kong espadahan. Ano ang susunod kong gagawin? Turuan mo naman ako, Mr. Hayden. Naalis mo na. Hindi makapaniwalang tumingin si James kay Sheldon. Ang kanyang casual na payo ay talagang nakumbinsi si Sheldon na talikuran ang nakaraang eskrimidor na kanyang ginawa sa loob ng hindi mabilang sa mga taon. Seryosong sagot ni Sheldon, "Yeah, nalaman kong napakatotoo ng iyong mga salita. Ang swordsmanship na ginawa ko ay napakadelikado. At baka magkaroon ako ng energy deviation kung ipinagpatuloy ko ang pagsasanay nito. Bigyan ako ng ilang mga payo, Mr. Hayden." Pagkatapos magsalita, sinubukan ni Sheldon na lumuhad sa lupa. Mabilis siyang pinigilan ni James at sinabing, "Sige, hindi mo kailangang mag-abala sa mga mababaw na pormalidad na ito." Tumigil si Sheldon at sabik na tumingin kay James. Napaisip si James. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, sabi ni James, ang Blade Sect ay nagsasanay ng swordsmanship. Kaya dapat mayroong maraming makapangyarihang mga diskarte sa espada doon. Paano kung bumalik ka sa Blade Sect at kumuha ng ilang mga diskarte sa espada? Pagkatapos, gawin mo ang itinuro ko sa iyo noon. Isama ang lahat ng mga diskarte sa espada sa isa. Kung mas maraming sword technique ang isinasama mo, mas magiging malakas ang iyong sword move. Sige, salamat, Mr. Hayden. Ipinahayag ni Sheldon ang kanyang pasasalamat. Nakangiting sagot ni James at hindi na nagsalita pa. Inalis niya ang Primordial Dragon Blade at naglakad pabalik sa lungsod habang nasa likod niya ang mga kamay niya. Mabilis na sinundan siya ni Sheldon at nagtanong, Mr. Hayden, saan mo natutunan ang lahat ng mga diskarte sa espada na ito? Wala pa akong narinig na mas malakas na sekta sa Galileo bukod sa Blade Sect. Hindi sinagot ni James ang kanyang tanong ngunit mahinang sinabi, hindi mo dapat masyadong pinag-isipan ang mga bagay na hindi mo dapat. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Sheldon. Bumalik si James sa inn sa lungsod. Kabanata 2677. Hindi inistorbo ni Sheldon si James. Dahil gabi na, binalak ni James na matulog saglit. Bagamat maaari siyang mawalan ng pagkain o matulog ng mahabang panahon sa kanyang kasalukuyang kultibasyon na ranggo. Ang pagtulog ay kasiya siya pa rin. Akmang hihiga na siya nang may narinig siyang katok sa kanyang pinto. Lumapit si James at binuksan ang pinto. Pumasok si Walgona sa silid at umupo sa isang upuan. Tumingin siya kay James at sinabing, "You sure are calm. Pupunta tayo sa Blade Sect sa loob ng ilang buwan. Hindi ba dapat nag-iisip ka ng paraan para makuha ang Crepmyrtle Divine Sword?" Lumapit si James at umupo. Nagkibit balikat siya at sinabing, "You should know that. Ang mga Seafolk ay may mga banal na bagay na tumutulong sa kanila na malalampasan ang sumpa sa mundong ito. Ang Grand Patriarch ng Seafolk ay mayroong Crepmyrtle Divine Sword. At dapat ay nasa napakataas na cultivation rank niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ay may kaugnayan sa kung makukuha mo o hindi ang pamana ng swordsmanship sa Crepmyrtle Sword Pavilion.
Wala ka bang pakialam dito? Hindi sinang-ayunan ni Walganes ang saloobin ni James at sinabing, ito ay may kaugnayan sa sumpa sa mundong ito. Kailangan mong alisin ang sumpa kung gusto mong umalis sa Galileo. Natutunan ko na ang malapit nang mangyari ang ikatlong kalamidad ng daigdig. At wala ka ng mahabang panahon pa. Tumingin si James kay Walganes. Ipinaalam na sa kanya ni Sophie na malapit nang mangyari ang ikatlong kalamidad ng daigdig. Dahil si Sophie ay isang quasi-emperor, makatuwirang maramdaman niya ang mga bagay na ito ng maaga. Gayunpaman, kadudadad ang kung paano nalaman ni Walganes ang tungkol dito. Maaaring si Walganes ay mayroon ding kayamanan na katulad ng Celestial Abode at walang kapantay na mga powerhouse na nakatago sa loob nito. Tumingin si James kay Walganes na may kaina-hinala at nagtanong, paano mo nalaman ang Earth? Malapit nang mangyari ang third calamity. Sabi ni Walganes, hindi ko lang alam na malapit na itong mangyari. Alam ko rin na ang pangatlong kalamidad ay isang sumpa na kalamidad. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si James kay Walganes na nagtataka. Bahagyang umiling si Walganes at sinabing, hindi ko alam ang lahat ng detalye. Ngunit alam kong may kinalaman sa mga sumpa ang ikatlong kalamidad ng mundo. Ganoon ba? Bahagyang nagdududa si James sa kanya. Kahit si Sophie ay hindi mahuhulaan kung ano ang ikatlong kalamidad. Kaya paano malalaman ni Walganes ang tungkol dito? Baka ang powerhouse sa likod ng Walganes ay mas malakas kaysa kay Sophie at talagang isang Grand Emperor. Mayroon ka bang Grand Emperor na tumutulong sa iyo? Tumingin si James kay Walganes. Nagkibit-balikat si Walganes at hindi ito itinanggi. Sabi niya, ako ay mula sa isang makapangyarihang sekta. At mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa aking sekta. Kabilang ang mga Grand Emperor. Hindi dapat nakakagulat na mayroon akong ganoong impormasyon. Mahinahong sabi ni James. Talaga. Kahit na mayroon kang Grand Emperor sa iyong sekta, kasalukuyan kang nasa Galileo. Ang planetang ito ay hiwalay sa universo. Kaya paano mo makontak ang dakilang emperador na ito mula sa iyong sekta? Alam ni James na ang kanilang mga karera ay mayroong secret arts na maaaring makipag-usap sa malalayong distansya. Gayunpaman, sila ay kasalukuyang nasa Galileo, na mayroong selyadong sumpa dito. Ito ay ganap na hindi nakakonekta sa universo. At kahit isang Grand Emperor ay hindi maabot ang planetang ito. Kaya, imposible para kay Walganes na makipag-ugnayan sa isang tao sa labas ng planeta. Ang tanging paliwanag ay mayroon ding kayamanan si Walganes na katulad ng Celestial Tirahan, at isang Grand Emperor ang nakatago sa loob nito. Gayunpaman, hindi ipinaliwanag ni Walganes ang kanyang sarili. Kaya naman, umiwas si James na magtanong pa. Ang bawat tao'y may ilang mga lihim. Binago ni James ang paksa at nagtanong, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa ikatlong kalamidad ng daigdig? Umiling si Walganes at sinabing, sinabi ko na sa iyo na hindi ko alam ang mga detalye. Ang alam ko lang ay may kinalaman ito sa mga sumpa. Kabanata 2678. Nalaman ni James mula kay Walganes na ang ikatlong kalamidad ng daigdig ay may kaugnayan sa mga sumpa. Gayunpaman, hindi alam ni Walganes ang eksaktong mga detalye ng ikatlong kalamidad. Kaya, bumaling si James kay Sophie sa Celestial Abode para sa mga sagot. Ms. Sophie, may kaugnayan ba talaga sa mga sumpa ang ikatlong kalamidad ng daigdig? Tanong ni James. Hindi nagtagal. Ang boses ni Sophie ay nagmula sa Celestial Abode. I can only sense na malapit nang mangyari ang third calamity. Tiyak na mangyayari ito sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, hindi ko masabi kung anong uri ng kalamidad ang mangyayari. 10 taon. Pakiramdam ni James ay sumikip ang kanyang dibdib. 10 taon ay maaaring mukhang isang mahabang panahon.
Ngunit ito ay talagang hindi gaanong. Sa makapangyarihang mga magsasaka, 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Huminga ng malalim si James. Kailangan niyang makuha ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade ng Sangria. Isil at iyangat ang sumpa ni Sangria gayon din ang selyo ni Galileo sa loob ng 10 taon. Nag-aalinlangan si James kung magagawa ba niya ang lahat ng bagay na ito sa loob ng 10 taon. Wala siyang tiwala. Ang boses ni Wolgones ay nanggaling sa kanyang tabi. Hindi ka na masyadong maingay sa bagay na ito. James, kailangan mong simulan ang paggawa ng iyong makakaya. Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin ng Earth's Four Calamities? Sinusubukan ng Heavenly Path na lipulin ang mga tao. At karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa Earth. Kaya, ang 4 na kalamidad ay inilagay sa lupa upang lipulin ang sangkatauhan. Ang 4 na kalamidad ng daigdig ay ang pinakamahalagang hamon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Lalala lang ang mga kalamidad. Ang unang kalamidad ay naglalayon sa mga ordinaryong tao. Ang ikalawang kalamidad ay naglalayon sa mga magsasaka ng tao. Ang mga selyo ay inilagay sa lahat ng tao, na naging isang malaking balakid na dapat lampasan sa bawat tagumpay sa bawat ranggo ng paglilinang. Kasabay nito, ang mga di-pantaong lahi ay binigyan ng mga teknolohiya para umangat. At marami sa kanila ang nagplanong salakayin ang Earth. Sa kabutihang palad, nalutas mo ang kalamidad at napigilan ang pag-atake ng mga hindi tao sa Earth. Ang ikatlong kalamidad ay mangyayari sa lalong madaling panahon. At ito ay magiging mas kakila-kilabot kaysa sa nakaraang 2 kalamidad. Hindi ito magiging kasing simple ng mga seal lamang sa katawan ng tao. Wala ka ng maraming oras na natitira. Ang boses ni Wolgones ay umalangaw sa pandinig ni James. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Ano ang iminumungkahi mong gawin natin?" Nag-isip sandali si Wolgones at sinabing, "Sa tingin ko hindi na tayo makakatagal dito. Ang aming pangunahing prioridad ay ang magtungo sa Blade Sect, hanapin ang Crep Myrtle Divine Sword, at umalis kasama ito sa lalong madaling panahon." Mataimtim na sinabi ni James. Ngunit, ang Sea-folk ay may makapangyarihang banal na mga bagay na nagpapatibay sa kanila sa sumpa ng mundong ito. Hindi namin alam kung ilang taon na ang nagtatag ng Blade Sect. Ang kanyang cultivation rank ay dapat nasa hindi maaarok na taas. Paano natin maaagaw ang Crep Myrtle Divine Sword? Napaisip si Wolgones. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Ang tanging pagpipilian natin ay ang magtungo sa Blade Sect at gamitin ang pangalan ng Crep Myrtle Sword Pavilion upang subukang kunin ito pabalik. Kung hindi iyon gagana, palagi tayong makakaisip ng mas magandang plano. Ano sa tingin mo?" Tumingin si Wolgones kay James. Tumango si James at sinabing, "Ma'am, parang iyon lang ang plano sa ngayon. Ang tanging pagpipilian nila ay ang magtungo sa Blade Sect, hanapin ang tagapagtatag, at subukang kunin ang espada sa pangalan ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Hindi na natin maaaring ipagpaliban pa ang paggamit nito. Aalis na tayo agad," sabi ni Wolgones. Tumango si James at sinabing, "Sige. Pupuntahan ko muna ang Blade Sect's Elder at hiniling sa kanya na bigyan ako ng token o isang bagay para sa pagkakakilanlan para matiyak na maayos ang pagpasok namin sa Blade Sect. Sige, hihintayin kita sa lungsod. Aalis tayo kaagad pagkatapos mong makakuha ng token mula sa kanya." Marahang winagayway ni Wolgones ang kanyang kamay. Hindi na nagtagal si James. Mabilis siyang umalis papunta sa City Lord's Mansion at nakipagkita sa Elder ng Blade Sect. Kabanata 2679. Ang Elder ng Blade Sect ay nakaupo sa headset ng sala ng City Lord's Mansion. Samantala, umupo si James sa tabi niya.
Naglalakad ang mga kasambahay ng City Lord's Mansion na may dalang ilang dekalidad na mga pagpipiliang prutas at inilagay ang mga ito sa mesa sa harap ni James. Hinaplos ng elder ng Blade Sect ang kanyang puting balbas at nakangiting sinabi. Ano ba, James? Tumayo si James. Ikinulong ang kanyang mga kamao. At sinabing, Sir, plano kong magtungo ng maaga sa Blade Sect. Pwede mo ba akong bigyan ng token para makapasok ako ng maayos? Sumimangot ang elder ng Blade Sect at sinabing, Nagmamadali ka bang pumunta sa Blade Sect? Ma'am, tumango si James. Nagtanong ang elder ng Blade Sect. Bakit? Hindi sinabi ni James ang totoo ngunit gumawa ng dahilan. Pagkatapos ng kaunting pag-alinlangan, ang elder ng Blade Sect ay kumuha ng token at ibinigay ito sa James, na nagsasabing, Ito ang aking tanda, magagawa mong makapasok sa Blade Sect ng maayos kasama nito. Ngunit, dapat kong babalaan ka na ang Blade Sect ay binabantayan ng husto. Kaya huwag kang gumala sa gusto mo pagkatapos pumasok. Sige, naiintindihan ko. Salamat sa paalala, Sir. Iniligpit ni James ang token. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa City Lord's Mansion. Nagtungo si James sa lungsod para makipagkita kina Walganes at Yanina. Hinintay siya nina Walganes at Yanina sa sentro ng lungsod. Nang makitang papalapit si James, lumapit si Walganes at nagtanong, Paano ito nangyari? Itinaas ni James ang token at sinabing, Nakuha ko ang token ng elder ng Blade Sect. Ligtas tayong makapasok sa Blade Sect kasama nito. Mabuti yan. Lumabas tayo kaagad. Sabi ni Walganes. Sige. Tumango si James. Hindi nagtagal ang tatlo at mabilis na umalis sa lungsod. Isang lalaking nakasuot ng gintong balabal ang nakatayo sa pintuan ng lungsod na may hawak na espada. Nang makita niya ang tatlong taong naglalakad palabas ng lungsod, nilapitan niya sila. Tumingin si Sheldon kay James at nagtanong, Aalis ka na ba, Mr. Hayden? Tumango si James at sumagot, Yeah, pupunta ako sa Blade Sect. Pinaparusahan ako rito para bantayan ang lungsod na ito at hindi ako makaalis ngayon. Hindi kita makakasama. Inirapan ni James si Sheldon. Hindi niya sinasadyang maging guro kay Sheldon. Ngunit iginiit ni Sheldon. Kaya wala siyang pagpipilian. Magiging okay lang ako mag-isa. Sinabi ni Sheldon. Ang aking parusa ay 100 taon. Babalik ako sa sekta para makita kapag katapos ng 100 taon. Kabanata 2680. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, sa wakas ay narating ng tatlo ang Blade City, na siyang makarating sa lungsod sa Blade Sect. Sinundan ng tatlo ang daan patungo sa lungsod. Hindi nagtagal ang tatlo sa lungsod. Mabilis silang naglakbay sa lungsod at umalis mula sa kabilang panig ng tarangkahan ng lungsod. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa lungsod. Sinalubong sila ng walang katapusang bulubundukin. Maraming bundok sa unahan nila. At tila walang katapusan sa kanila sa isang sulyap. Mayroon napakaraming enerhiya dito. Gulat na napatingin si Walganes sa mga bundok sa unahan nila. Hindi niya maiwasang mamangha. Nararamdaman ko ang misteryosong enerhiya na nagmumula sa mga bundok. Ito ay dapat na isang uri ng banal na bagay. Ang ganitong makapangyarihang bagay ay bihira kahit sa aking sekta. Bago sila pumasok sa isla, naramdaman na ni Walganes ang banal na bagay sa loob ng teritoryo ng Seafolk. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung ano iyon. Binanggit ng elder ng Blade Sect ang isang banal na bagay sa isla na maaaring maging imyun sa sumpa. Sa makatuwid, nahulaan ni James na ang banal na bagay na maaaring gawing imyun ang isang tao sa sumpa ay ang parehong bagay na patuloy na nararamdaman ni Walganes sa isla. Ano sa tingin mo ito? Lumingon si James at tumingin kay Walganes sa likod niya. Umiling si Walganes at sinabing, Hindi ko matiyak.
Ngunit masasabi kong bihira ito. Dapat itong maging isang banal na bagay sa Grand Emperor rank. Yung malakas. Natigilan si James. Sumang-ayon si Walganes. Oo. Isang banal na bagay lamang sa Grand Emperor rank ang maaaring maging immune sa cursed seal sa planetang ito na itinayo ng Ancestral God. Tingnan natin. Pagkatapos magsalita, humakbang si James papunta sa bundok. Hindi nagtagal, nakarating sila sa labas ng bundok. Isang mataas na gintong tableta ang nakatayo sa labas ng bundok. Dalawang salita ang nakaukit sa tableta Blade Sect. Ang ilan sa mga alagad ng Blade Sect ay nakatayo sa likod nito. Binabantayan ang hanay ng bundok. Lumapit ang isa sa mga alagad ng Blade Sect at hinarang sila ng malapit na sila. Higit pa sa puntong ito ay ang Blade Sect. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Kinuha ni James ang token na ibinigay sa kanya ng Blade Sect's Elder. Isang karangalan na makilala ka. Elder. Nang makita ang tanda, agad na lumuhad ang mga alagad sa isang tuhod. Itinabi ni James ang token at mahinahong sinabi, "Tama na, tumayo ka." Sige, bumalik ang mga alagad sa kanilang mga paa. Si James ay hindi pa nakapunta sa Blade Sect noon at walang alam tungkol sa kanila. Ang layunin niya ay mahanap ang Crep Myrtle Divine Sword at makilala ang tagapagtatag ng Blade Sect. Gayunpaman, ang tagapagtatag ay nasa pag-iisa at bihirang lumakad sa labas. Mahinahong sabi ni James, "Sige, tingnan natin ang Blade Sect." Tumango si Walganes. Tahimik na sumunod si Yanina sa likuran nila. Pumasok ang tatlo sa bulubundukin at agad na naramdaman ang isang makapangyarihang sword intent na tumatagos sa lugar. Nakakatakot ang sword intent dito. Sumimangot si Walganes at sinabing, "Napakalakas ng sword intent ng Blade Sect. Sigurado ako na mayroon silang kahit isang powerhouse sa ikatlong yugto ng divine rank na malapit ng maging quasi-emperor." Tumingin sa kanya si James at nagtanong, "Sigurado ka?" Tumango si Walganes. Oo. Hindi alam ni James kung paano naging kumpiyansa si Walganes na isang powerhouse sa divine. Ang ikatlong yugto ni rank ay nasa loob ng kabundukan. Ngunit hindi siya masyadong nagtanong. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakbay sa mas malalim na hanay ng kabundukan.